Good morning, classmates. No? Welcome sa Rugby at Game Farm. Ito si Mrs. Rugby, mga classmates. Oh. Ngayon ay may good news kami. No? Kasi galing kami doon sa medyo hindi pinalad na score nung season 3 sa Agbi. So ngayon, medyo nakabawi kami, mga classmates. Yan, oh. No? Oh, hawakan mo. Yan. Kasi siya talaga yung handler, no? Siyang nagpapakain, nagbigay ng vitamins, paano style, schedule ng... Although sa akin lahat yung programa, mga classmate. Pero yung actual kasi dito, sila ng mga, yung bayaw ko, tsaka yung isa kong kasama dito sa farm, sila yung gumagawa, no? Pero sistema ko lang, programa ko, at guided din ako kay Bro Carl. So maraming salamat din sa iyo, Bro Carl. Tapos kay Super Andre Game Farm. Ang laki ng naambag ni Super Andre Game Farm, mga classmate, kasi naisip ko kung ako pa maghanda sa manok sa pointing, tapos ako pa yung mag-gaff. Kumbaga divided yung focus ba. Okay lang kung sarili ko. Nagkaroon kami ng financier, mga classmate, na nagtiwala. Shout out kay Boss Dylan. Maswerte si Boss Dylan at binigyan niya tayo ng magandang score kasi grabe yung tiwala niya sa akin, mga classmate, kahit na kulilat yung score ko nung season 3, no? So ngayon nakabawi-bawi kami. Halika Kong, dito ka, halika. Kita natin. Kunin mo yung score mo. No? Kaya yun, mga classmate, nagpapasalamat ako sa mga subscriber ng Mr. and Mrs. Rugby, sa followers ko sa Facebook. Kasi nung kulilat yung score namin, andyan kayo, motivated kami kasi ramdam namin yung yung concern na boss, bawi lang tayo next time, no? Kahit yung mga simpleng ganun, yung mga comment na ganyan lang talaga ang natin, yung pagsasabong, win or loss, hindi natin yan mahawakan. Yan, hawak-hawakan mo yan, mami. Para, yay! Kabawi siya, napatunayan niya. Sabi sa'yo, kaya yan. Kasi kahapon, kinabahan na to Paalis pa lang kami, kinakabahan na siya. Napipressure kasi siya, mga classmate, kasi vlogger kami. Nakikita kami sa social media. Then, syempre, pinapakita namin yung hindi magandang score. At ngayon, ipapakita din namin na maganda yung score namin, no? Medyo sa third fight natalo kami, pero wala akong masabi sa manok. Naka-focus, naka-point. Maganda yung ginalaw niya. Hindi lang talaga napapabor, no? Kasi paboran lang naman yan sa palo, mga classmate. Kasi yung talisay na yon na yellow leg na may sota sa paa, lakas talaga mag-break nun sa taas. Kaso nung senaryo nung first break nila, nakatagilid siya pero nag-break, pero hindi pumasok, sa pakpak lang po, sa pakpak lang tumama sa kalaban. So, pero okay lang 'yon kasi ando naman yung lakas ng palo. Hindi lang talaga na panahon pa na talagang magsa-champion kami. Kasi kung nag-champion sana kami, mas marami kaming mai-improve pa dito sa farm, no? Gagamitin namin yung makukuhang price doon. Pero ang kapalit naman nun, mga classmate, kasi nag-solo runner up kami. Kami lang yung 4 points doon sa event na yon. So napakalaking accomplishment na po yon ng rugby farm, no? Hindi na po yun basta-basta lang na accomplishment. Then siguro next year aakyat kami sa mas higher na tawag niyan, yung competition, 6 tags, 7 tags. Subukan din namin yung kuhan. At least ngayon nag-iipon lang muna kami ng experience, tapos lessons learned. Kumbaga tuition fee, no? Tuition fee ang ng pagpagmamanok, kasi matatalo ka, mananalo ka, may matututunan ka. Ganito pala. Ngayon medyo malapit na namin makahon yung pointing system, yung conditioning namin umaayos na. So
we are proud kasi kami mismo yung naghahanda. Hindi kami nagpapahanda sa iba. Hindi namin ganito, ganyan, ganyan, no? Pero sana sa next event, pag may pagkakataon ulit na ibigay sa atin ng Panginoon, sasali ulit kami. Siyempre yung priority pa rin natin yung benta mga classmate eh. Kaya limited lang yung laban, hindi talaga laban ng laban kasi yung binibigay pa doon sa buyer, yun talaga yung maayos na maayos. Pati yung mga Sweater Gilmore ko mga classmate, kung napapansin yung mga classmate, wala akong nilaban na pula. No? Kasi lahat ng Sweater Gilmore na nag-champ doon sa Isabela tapos nag-runner up pa sila eh. Iwan ko lang kung manok namin lahat yon. Basta may mga manok kami doon. Ni-reserve ko doon sa mga buyer. Napadala ko na sa Zamboanga. Ngayon, may Leyte pa ako dyan na pending. Kasi yung shipping doon sa Leyte, maselan masyado. Tapos ngayon, ayoko na rin i-byland, no? So, halos ang natitira naman dito sa cord is pula. So ngayon naman, nasubukan natin yung mga off-color. No? Ang unang sumubok sa off-color ko is si Sir Rene Nortado. Ang laking tiwala niya sa mga whites ko. No? Talagang nagpapanalo sa kanya, swerte sa kanya. Ginaya ko lang din dito. Kaya gumamit din ako ng puti, gumamit ako ng mga talisay. Subukan ko rin yung off-color para i-maintain lang sila sa... Kasi yung Sweater Gilmore roundhead natin, kumbaga kahon na yon mga classmate, no? Andun na talaga sila, swerte na lang yung anuhin mo, yung antayin mo. Then about naman dun sa season 3 ko, hindi ko kasi napaliwanag ng seryoso yun eh. Kasi ayoko naman na malungkot ka. Kasi yun talaga, ang layo ng biyahe nun. Although yung binilhan ko, nag-advise na talagang wag muna, pati ako, kaso lang napipilitan kaming ilaban yun kasi hindi naman pwede na hindi ako mag-entry sa sa Agbi, di ba? So yun, kahit na 2 weeks lang yung preparation, nilaban na namin kasi ganun talaga yon. Wala silang recovery period, wala pa silang 1 buwan dito na sabak na kaagad. Kaya yung iba gumiri, ang hirap i-point, mahirap i-point talaga yung manok na hindi sila 100% healthy, no? Kahit sabihin natin wala silang sipon, pero yung stress nila is mataas pa yung stress dahil doon sa biyahe. So ngayon, lessons learned yun. Yung iba dito na natira, may 3 pa ata, hindi na namin nilaban. Hanggat hindi makaka-recover ng buo yung katawan, 4 ba? Yung katawan nila, ipapalugunin ko na lang. Nandyan lang din sila, naka-cord lang, palugunin ko na lang para next year, December, subukan ko rin kasi kailangan ko rin kasi consistent yung champion ng pinagbilhan ko tas same lang ng bloodline. So, ang problema, wala sa kanila, sa binilhan ko, nasa sa akin. Kasi consistent talaga yon. Hindi yon basta-basta na breeder din. So, yun lang mga classmate, nagpapasalamat kami, mag-asawa, na kahit nasa baba o kahit anong sitwasyon ng rugby farm, majority po, 90% sa followers ko na talagang solid rugby. So, maraming salamat. May mga konti tayong bashers o haters, okay lang yan kasi part lang na, rekado lang ng buhay yan. Hindi ako galit sa inyo mga classmate. Okay lang yan kasi ganun talaga eh. Hindi naman pwede kaibigan mo lahat ng tao sa buong mundo. Hindi talaga maiwasan yan na may mga... may ganun talaga. Pero thankful din kami doon kasi kumbaga namomotivate din kami. So, yun lang mga classmate. Congratulations ulit sa aking handler. Ngayon, in-advisean ko siya na kung ano yung ginawa namin ngayon, tuloy lang. Sipag lang naman kasi talaga dyan. Sistema, sipag, tapos swerte. So yun lang mga classmate. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabongero. Tatak excellence, Aminopar. Thank you, thank you.